not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Sa ilalim ng pamumuno ng ating ama ng pambansang pulisya, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., tinataguyod ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Colonel Haron Sipagador, Chief Administrative Resource Management Division ng Police Community Affairs and Development Group. Pangako ng bagong PNP ang mas pinaigting na police visibility at agarang pagtugon sa krimen. Ako naman po si Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, ang Acting Chief ng Information and Communication Development Division ng Police Community Affairs and Development Group. Kayo po, mga mahal naming kasangbahay, ang aming inspirasyon. Kami po ang inyong Police at your service! Magandang gabi. Simulan po natin ang ating trending na programa. Tampok ang kanilang mandato, tungkulin at pinakabagong accomplishments ng Southern Police District. What's this? Sa ating special episode ngayong Sabado na ang Police at Your Service, tampok ang isa sa pinakamalaki at natatanging police district sa Kamaynilaan, ang Southern Police District. Nakasalukuyan ay pinamumunuan ng magiting na general na si Police Brigadier General Glenn Oliver C. Cinco. Ang pangunahing mandato ng Southern Police District, no, walang pinagkaiba sa national mandate, no. Nandun na tayo sa prevent and control crimes, to make our public safety, no. Ang papatupad ng batas, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at pangangalaga sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Sa 7 area ng Southern Police District, may classify natin ito, mayroon kaming acronym dyan, Matapat Mula Pa. So, Matapat Makati, Taguig, Pateros, Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque, no. Tungkulin naming tiyakin ang sentro ng komersyo, mga residential at ibang mahalagang establishmento sa South ay manatiling ligtas at payapa para sa publiko. Kabilang din sa aming prioridad ang pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa mga vital installations at prominenteng institusyon na nasasakupan ng SPD tulad ng Senado ng Pilipinas, na mayroon tayo ngayong mga rally na nangyayari, no? Mga embahada, paliparan, business districts, government facilities, at iba pang critical infrastructures upang matiyak na tuloy-tuloy na kaayusan, kaligtasan ng buong Southern Metro Manila. Anong pangunahing direktiba ni Police Brigadier General Glenn Oliver C. Cinco sa buong kapulisyahan ng Southern Police District alinsunod sa kasalukuyang flagship ng PNP? Okay, ang aking pangunahing direktiba sa buong kapulisyahan ng Southern Police District ay ang pagkakaroon ng proactive, disiplinado at people-centered na pwersa ng pulisya, no? Nais ko ang bawat pulis ng SPD ay maging mabilis sa pag-aksyon, laging handa, rumisponde
at magsagawa ng tungkulin ng may integridad, profesionalismo at malasakit sa mamamayan. Patuloy natin binibigyan diin ang mataas na antas ng serbisyo publiko upang maramdaman ng taong bayan na sila ay tunay na ligtas at protektado sa kanilang kapulisan. Ang direktibang ito ay nangayon at sumusuporta sa mga programa at adhikain ng Pangulo ng Pilipinas para sa mas ligtas at maayos na bansa. Gayon din ang mga pulisiya ng ating Chief PNP at PNP Regional Director ng NCRPO tungo sa mas pinaigting na peace and order, crime prevention and community engagement sa buong Metro Manila. Inalam din namin mula kay Police Brigadier General Glenn Oliver C. ang kanilang mga programa upang mas palakasin ang police visibility at community engagement sa buong distrito ng SPD. Ang ating estratehiya ay nakatuon sa pagpapalakas ng presensya ng mga pulis sa bawat sulok ng ating nasasakupan. Sa banggit ko na nga kanina, yung 6 na city at saka isang municipality. No? Binibigyan din natin ang pagbabalik ng fundamentals ng crime prevention. No? At naniniwala tayo na ang sapat na visibility ay ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ang kriminalidad bago pa ito mangyari. No, sinisiguro rin natin na ang bawat galaw ng ating kapulisan ay laging tumatalima sa ating standard operational procedures upang mapanatili ang disiplina at protektahan ang karapatang pantao. Zero tolerance tayo sa anumang iligal na gawain sa loob ng ating hanay dahil ang integridad ng pulis ang pundasyon ng ating ugnayan sa mamamayan. Sa huli, ang ating paglilingkod ay ginagabayan ng pananalig sa Panginoon upang masiguro na ang bawat residente ay may kapanatagan dahil ang kanilang pulis ay tapat at maaasahan. Ang pinakamalaking hamon na kinaharap ng SPD sa kasalukuyang panahon. Dahil sa development, ang pinakamalaking hamon ng SPD ay ang mabilis na urbanisasyon at pagdami ng populasyon sa ating distrito. Dahil narito ang mga punahing business, business hubs at gateways. Kailangan natin pag-ibayuhin ang ating police intervention at paggamit ng teknolohiya upang mapigilan ang mga street crimes at mapanatili ang kaayusan sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay dito sa Southern Metro Manila. Ang mga bagong programa ng SPD ukol sa crime prevention at peace and order, maging sa kung paano nila hinihikayat ng SPD ang publiko na makiisa sa crime prevention efforts ng pambansang pulisya. Opo, pinaigting natin ang ating digital monitoring at intelligence sharing systems. Mayroon tayo cyber patrollers, dedicated personnel. Ang pangunahing tungkulin ay mag-monitor sa mga social media, sa mga nagbabiral na krimen at mga nauusong modus sa social media upang agad natin itong matugunan at maaksyonan. Kasabay nito, mas pinaigting din natin ang ating pagpapatupad ng Uplan Bulabo at gabi-gabing sinasagawa sa buong Southern Police District. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na police visibility, random checkpoint at focused law enforcement operations, mas mapapalakas natin ang crime prevention at panatiling kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Hinihikayat natin ang publiko na makiisa sa pamamagitan ng pagiging alerto at pag-report ng kahinahinalang aktibidad sa ating mga social media hotlines. Naniniwala kami na kapag ang komunidad ay aktibong katuwang ng pulis, mas madali nating mapanatili ang kapayapaan ng seguridad. And in addition sa Uplan Bulabog at Gulugan sa programa ng ating SILG, yung Safer Cities, katuwang natin dito yung mga barangay tanod at other force multipliers na nag-iikot sa gabi at sa madaling araw sa ating komunidad nag-implement mga local ordinance yung hubad, nakahubad dyan, at saka yung nagiinuman, saka curfew. Maingay yung videoke. So may oras lang yon. Ang mga hakbang laban sa illegal drugs at iba pang uri ng kriminalidad sa Southern Metro Manila, ayon pa rin kay Police Brigadier General Cinco. All out tayo sa ating kampanya laban sa illegal drugs. Nakatutok tayo sa paghuli sa mga high-value targets, habang sinisiguro na ang bawat operasyon ay sumusunod sa rule of law. Katuwang din natin ang mga LGUs sa mga demand reduction programs upang tuluyan nating matuldukan ang problema
sa droga sa ating nasasakupan. Sa katunayan, mula Abril 7, kung kailan ako naupo dito hanggang sa Mayo 13, 2026, nagtala ang Southern Police District ng malaking accomplishment sa pinaigting na kampanya kontra sa kriminalidad sa buong Southern Metro Manila. Sa kampanya kontra illegal na droga, 416 anti-drug operations ang naisagawa natin, wherein 531 katao ang naresto. Nakakumpiska tayo ng 15,658.1 gramo ng shabu at 1,500.58 gramo ng marijuana and 107.22 gramo ng kush at tinatayang halaga ng nakumpiskang droga na 191,513,275.68 pesos. Sa kampanya kontra illegal na pagsusugal, wherein we recorded 283 operations ang naisagawa natin and 774 katao ang naresto and 173,825.75 na bet money ang nakumpiska. Sa kampanya naman kontra wanted persons, mula sa nasabing period, 293 operations ang naisagawa, wherein 293 wanted persons ang naresto. 50 of whom are top most wanted persons and 63 most wanted persons and 180 other wanted persons. Sa kampanya naman kontra loose firearms, nakapagtala tayo ng 58 operations and 59 katao ang naresto at 60 baril ang nakumpiska o na-recover. Ang pagtugon ng SPD sa mga reklamo ng publiko tungkol sa police response time. Siniseryoso natin ang bawat reklamo. Sinisiguro natin na ang ating mga mobile patrol units at tactical motorcycle riders ay laging nakadeploy sa mga strategic areas. Gamit ang ating monitoring system, tinitiyak natin ang responde ng pulis ay mabilis, maayos at nararamdaman agad ng mamamayang nangangailangan ng tulong. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang ating pagsasagawa ng simulation exercise ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO. Challenge na inilunsad ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., na nakatuon sa pagpapabilis ng police response time at pagpapalakas ng police visibility sa komunidad. Layunin nito na mas mapaigsi ang oras ng pagresponde ng mga pulis sa bawat tawag ng saklolo at insidente upang matiyak ang agarang aksyon at mas epektibong serbisyo publiko. Nagbigay rin ng update si Police Brigadier General 5 hinggil sa mga high-profile cases sa kanilang mga nasasakupan. Gusto kong tiyakin sa publiko na lahat ng high-profile cases at major incidents sa ating nasasakupan ay binibigyan natin ng masusing atensyon at agarang aksyon. Kaugnay ng mga nagdaang kaguluhan at mga pagtitipon sa paligid ng Senado hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanatiling naka-alerto at mahigpit na nakamonitor ang Southern Police District upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar na sakupan ng SPD. Meron tayong dedicated special investigation team at deployed ground personnel na nakatutok sa mga insidente upang matiyak at maayos ang investigasyon, crowd management at seguridad ng publiko. Patuloy rin ang ating koordinasyon sa iba't ibang law enforcement at government agencies upang maiwasan ang anumang kaguluhan at masiguro ang kaligtasan ng lahat. Priority ng PNP, ang Southern Police District, na ang mapanatili ang peace and order sa buong Southern Metro Manila. Tinitiyak natin na ang lahat ng operasyon at police response ay sinasagawa ng profesional na ayon sa batas at may paggalang sa karapatan ng bawat mamayan habang pinanatili ang kaayusan at seguridad ng komunidad. Sa liderato ni Police Brigadier General Glenn Oliver C. 5, sinisigurado ng SPD ang disiplina, profesionalismo,
at integridad ng lahat ng kanilang PNP personnel. Mahigpit natin ipinapatupad ang ating internal cleansing accountability programs upang masiguro ang disiplina, profesionalismo at integridad ng bawat pulis sa ilalim ng Southern Police District. Bilang District Director, tuloy-tuloy rin ang pag-ikot at pakikipagpulong sa iba't ibang istasyon at unit ng SPD sa pamamagitan ng ating Talk to Men upang personal na may parating at paulit-ulit na maipaalala ang kalagahan ng pagsunod sa focus agenda ng ating Chief PNP. At sa 5 guiding principles ng ating Regional Director, sa ganitong paraan, mas napapalakas natin ang disiplina, pagkakaisa at tamang pananaw sa serbisyo publiko. Ang mensahe ko sa ating kapulisan, ang ating uniforme ay simbolo ng tiwala ng bayan. Gawin natin ang tama sa lahat ng pagkakataon, umiwas sa tukso ng illegal na gawain at magsilbi ng may dangal, integridad at malasakit upang mapanatili tayong karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay ng publiko. Samantala, napakalaking tulong pagdating sa pagsugpo ng focused crimes maging sa pagpapatupad ng Safer Cities ang command center ng SPD na ibinahagi ni Police Captain Nathaniel Estan, ang Chief ng District Tactical Operations Center. Nandito po tayo sa Southern Police District, District Tactical Operations Centers. Sa makikita nyo po, nandito po ang ating mga personnel, DTOC personnel, and sa kabila naman po is yun sa ating SPD Command Center personnel. Meron po tayong 24 hours na rotation na nag-ooperate po ang ating District Tactical Operations Center na kung saan makikita po natin ang body-worn cameras na nagsiserve po as a real-time monitoring na lahat po ng special events and mga deployments po, katulad po ngayon sa Senate, nakikita po natin yung mismong harap ng Senate. Lahat po ng coordination na nare-receive po dito ay ating nire-receive for the purpose po ng ma-inform po ang lahat down to our stations. Then ang ating functions po bilang District Tactical Operations Center is to receive and communicate lahat po ng related matters pertaining to security. Then yung mga ating stations po is tayo rin po ang nag-a-assist pagka meron po sila na mga kailangan, katulad po ng mga reports na kailangan maibigay po natin sa ating higher-ups para ma-inform sila hanggang makarating po ito sa Camp Crame. Ito po ang ating monitoring ng Smart Policing Program ng PNP na kung saan Southern Police District ang isa sa nabigyan po ng fund upang mag-put up ng command center. Sa 27 nationwide na nabigyan, napakapalad po ng SPD. Dito po makikita natin ang mga capture ng ating body-worn cameras. Then yung CCTV po ng perimeter ng ating camp is nandito na rin po. Ma-secure din po natin ang ating inside camp. Ito po ang ating mga personnel na 24 hours na nagmo-monitor ng ating CCTVs and body-worn cameras. Real time po, nakikita natin siya. Meron po tayong body-worn cameras na live na 88 na body-worn cameras and 64 na ginagamit po ng ating mga police sa pag-ooperate po, mapa-warrant or other operations po na daily. Then dito po, makikita natin ang ating docking station naman po ng body-worn camera na kung saan ito po ang ginagamit po na pag-extract ng mga ating ginamit po ng mga ating operatiba sa mga operations nila at yan po ay ginagamit sa korte. Ito po ang ating monitoring na CCTV ng ating kampo. Sa kapulisan at sa mamayan, maraming salamat po. Ang aming dalangin ay katahimikan sa kapaligiran. Ang inyo pong suporta sa kapulisan ay aming malugod na ina-accept upang sa ganon ang pulis at komunidad ay nagsasama po ng matiwasay at ang inyong suporta ay malaking bagay po upang sa ikakatahimik po ng ating lugar, lalo na po dito sa Southern Police District.
Ang mensahe ni Police Brigadier General Glenn Oliver C5 sa mga residente ng Southern Metro Manila at sa mga manonood ng Police at Your Service. Para po sa mga crew ng Police at Your Service, maraming salamat sa inyo sa pagbisita dito sa amin. At sa mga manonood ng Police at Your Service, magandang gabi sa ating lahat. Sa ating mga residente at mga bumisita sa Southern Metro Manila, makakaasa po kayo na ang Southern Police District ay mananatiling handa at committed sa panatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Ang Southern Police District ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi tunay na katuwang ng mamayan sa pagbuo ng ligtas, maayos at progresibong lipunan. Patuloy po nating suportahan ang ating kapulisan at palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng komunidad at ng otoridad sa pamagitan ng pagkakaisa, malasakit at aktibong pakikilahok ng bawat isa. Mas magiging matagumpay tayo sa laban kontra kriminalidad at sa pagsusulong ng isang mas mapayapa at progresibong bagong Pilipinas. Muli, ako po si Police Brigadier General Glenn Oliver, Commission 5, ang District Director ng Southern Police District. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tutok lamang kayo, mga kasangbahay, at magbabalik ang inyong Police at Your Service. Hello ka-KMC! Mas masaya ba kapag lahat ng bagay ay para sa'yo lang? O mas masaya kapag marunong tayong magbahagi? Samahan niyo ako sa isang buong kwento, masayang awitan, at mga aral na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya't makinig at sumagot at sabay-sabay tayong matuto. Abangan ang KMC Show ngayong linggo, alas 11 ng umaga, dito lang sa UNTV. Pinahihirapan ka ba ng tigyawat na hindi nawawala? Irregular ba ang iyong regla o bigla ka na lang tumaba? At hirap ka bang magbuntis kahit nasa tamang edad ka? Posibleng sintomas ito ng Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS na dating tinatawag na PCOS. Alamin ang latest information at treatment options para sa kondisyong ito mula sa isang eksperto. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 9 ng umaga, dito lang sa UNTV. Sa bawat oras, bawat pangyayari, ang balita ay mahalaga. Anumang issue, anumang krisis o sakuna, ang inyong mga tagapagbalita. Sandigan at maaasahan. Ito ang balita. Subok na ng panahon sa paghahatid ng tapat at makabuluhang impormasyon. Mas pinalawak, mas pinalakas. Ito ang balita. We are the PNP Patrollers. Hashtag in the UBL Season 4. Hashtag Green for Charity. Iba na ang mundo ngayon. Ang pag-scam, online na rin. At sa isang iglap, maaaring mawala ang buong buhay mong pinag-ipunan. Buong buhay mong pinaghirapan. Mag-ingat sa mga website na hindi lehitimo, mga link na ipinadala sa pamagitan ng text at online messages, lalo na kung hindi mo naman ito hinihingi. Ang one-time password at online account app password ay personal. Huwag ipaalam sa iba.
Kung na-scam, palitan agad ang password ng iyong account at mag-report sa mga otoridad. Hindi biro ang ma-scam online. Buhay at kinabukasan ng pamilya ang nakataya dito. Kaya todo ingat mga kasangbahay. Isang paalaala mula sa UNTV, your public service channel. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. The fingerprint is primarily used to identify people. In fact, it has a significant role in solving crimes. Francis Galton, an English scientist, found out that no sets of fingerprints are the same. Did you know that the idea of fingerprints was already in the Bible thousands of years ago? According to Job chapter 37 verse 7, He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Fingerprints are God's marks on human hands. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Bulacan at Cavite, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa probinsya ng Bulacan, ang Barangay San Isidro, Ciudad Real at San Roque sa San Jose del Monte. Sa Norsagaray, ang Barangay San Lorenzo. Sa Doña Remedios Trinidad, ang Kamatsin, Kabayunan, Sapang Bulak, Bayabas, Kamatchile at Pulong Sampaloc. Sa probinsya ng Cavite, Barangay San Jose sa General Mariano Alvarez. Sa Carmona, ang Bangkal, kabilang Baybay, Lantik at Mabuhay, Barangay Carmen at Inchican sa Silang. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. It took years of study and major developments in technology to learn about our planet. But long before these advancements in science, facts about the Earth were already written in the Bible. In Isaiah chapter 40 verse 22, it says that the earth is round, not flat. It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Also, Job chapter 26 verse 7 mentions that the earth hangs upon nothing. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Pinahihirapan ka ba ng tigyawat na hindi nawawala? Irregular ba ang iyong regla o bigla ka na lang tumaba? At hirap ka bang magbuntis kahit nasa tamang edad ka? Posibleng sintomas ito ng Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS na dating tinatawag na PCOS.
Alamin ang latest information at treatment options para sa kondisyong ito mula sa isang eksperto. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 9 ng umaga, dito lang sa UNTV. Hello ka-KMC! Mas masaya ba kapag lahat ng bagay ay para sa'yo lang? O mas masaya kapag marunong tayong magbahagi? Samahan niyo ako sa isang buong kwento, masayang awitan, at mga aral na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya't makinig at sumagot at sabay-sabay tayong matuto. Abangan ang KMC Show ngayong linggo, alas 11 ng umaga, dito lang sa UNTV. Nagbabalik po ang bagong PNP sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nagsisikap upang marating ang ganap na payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Dumako naman tayo sa District Mobile Force Battalion. What's this? Noon pa man, kabi-kabila na ang pagtutok ng ating mga otoridad sa pagbibigay ng serbisyo publiko at seguridad sa ating bansa. Kaya naman, kung pagpapanatili ng katiwasayan at seguridad ng lungsod ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang mga syudad na nasasakupan ng National Capital Region. At dahil sa ang mga distrito ng National Capital Region ay kilalang mayaman sa mga makasaysayang lugar, tourist destinations, business capital at may progresibong ekonomiya sa ating bansa, ito ay tunay namang dinarayo, mapalokal o banyaga man. At dahil dyan, sinadyang puntahan ng Police at Your Service Team ang tanggapan ng pulisya na may mga pangunahing responsibilidad na magpatupad ng batas, magpanatili ng katiwasayan sa buong distritong sakop ng lungsod ng Southern Police District. Dito ay aming nakapanayamang kanilang masigasig na Force Commander at malugod niyang ibinahagi ang ilang mahalagang detalye ng kanilang opisina, gayon din ang kanilang mga natatanging gawa, programa at pangunahing mandato. Magandang gabi po sa lahat ng manonood ng Police at Your Service. Ako po si Police Colonel Ricky C. Sumalde, the Force Commander po ng District Mobile Force Battalion ng Southern Police District. Ang mandato po ng District Mobile Force Battalion ay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa area of responsibility po ng Southern Police District ay magsagawa ng mga internal security operations. Ito po yung against terrorist groups dito sa area, conduct ng public safety operations at other law enforcement operations po na nangyayari po dito sa ating area of responsibility sa Southern Police District. Sa panahon ho ng mga emergencies at mga kalamidad at iba-ibang insidente na nangyayari po dito sa ating area of responsibility. Maliban sa mga ibinahagi niyang mga serbisyong mabilis sa tawag ng tungkulin sa nasasakupang lungsod, sila ay tuwiran at masinsinan din sa pagtalima sa malawakang programa ng pulisya ukol sa anti-criminality operations. Anya. Sa pang-araw-araw po na mga deployment po natin, nandito po yung regular na police visibility patrols po natin sa lahat ng lugar dito sa Southern Police District. Meron po tayong mga mobile patrol operations, other anti-criminality operations na hinihingi or nire-request po ng ating mga local police units po sa atin. At nagkakandak din po tayo ng mga checkpoint operations, yung mga oplansita, mga border control operations na
kasama po ang ating lokal na police units sa lahat ng mga lahat ng city police stations po ng Southern Police Districts. Aside from that, kalimitan po ngayon sa mga nangyayari sa ating Southern Police District, marami po tayong mga CDM operations. Dagdag pahayag pa ni Police Colonel Sumalde, ukol naman sa usapin ng pagpapalakas ng disiplina, estado ng pisikal na pangangatawan at kaisipan ng mga pulis na miyembro sa District Mobile Force Battalion. Narito ang kanilang inisyatibo at mariing ipinatutupad. Ang inyo pong DMFB ay patuloy na naghahanda sa lahat ng mga aktibidad or mga insidente po dito sa ating lugar sa pamamagitan po ng mga regular na tactical trainings, yung mga firearms proficiency exercise po para patuloy na ma-enhance ang kagalingan ng ating mga kapulisan sa paghahawak ng kanilang sandata para handa po sila sa lahat ng oras, anumang pagkakataon at anumang pangangailangan ng komunidad natin dito sa ating area of responsibility. At inihahanda po natin ang lahat ng mga kagamitan ng ating mga kapulisan dito sa DMFB at lalong-lalo na po itong Rapid Deployment Company po natin. So hindi lang po yan, hinahanda po rin natin ang kanilang pisikal na pangangailangan at ang kanilang mental at emotional. Yan po yung mga inihahanda natin para patuloy na makapagserbisyo ng maayos ang ating District Mobile Force Battalion at handa po sa lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng insidente na dito sa ating lugar. At hinggil naman sa isa sa focus agenda ng hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ito naman ang tuwirang tugon nila ukol sa estado ng moral and welfare ng mga pulis. Patuloy rin ang ating mga trainings upang mapanatili ang kahandaan ng bawat tauhan po ng DMFB, lalong-lalo na sa mga high-risk. Bilang leader at tumatayong ng Mobile Force Battalion ng Southern Police District, mahalaga sa akin na ligtas at nakakabalik ang ating mga personnel dito sa opisina at sa kanilang mga pamilya pagkatapos ng kanilang deployment or mission. Dahil tulad ko, sila rin ay may mga pamilya naghihintay at umaasang makauwi silang ligtas sa kanilang tahanan sa bawat operasyon o deployment na ating sinasagawa. Naniniwala ko na ang tunay na liderato ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay ng operasyon, kung hindi sa pagpapahalaga sa kapakanan at buhay ng bawat tauhan. Sa kabila ng mga operasyong isinasagawa na iyan ng ating mga alagad ng batas para sa publiko, anya, kanya rin mismong sinisigurado na mapapanatili ang disiplina at walang malilihis na landas sa mga hanay ng pulis ng District Mobile Force Battalion. Sa kasalukuyan, minamaximize lang po natin yung mga available na mga kagamitan po natin at resources dito sa ating batalyon upang masiguro natin ang kahandaan ng ating mga tauhan. Bagamat may mga hamon pagdating sa resources, hindi ito nagiging hadlang upang maipagpatuloy natin ang epektibong pagtupad sa ating mandato. Patuloy rin tayong nagsasagawa ng regular trainings, refresher courses at capability enhancement upang mapanatili natin ang kahandaan, disiplina at pagiging profesional ng bawat personnel natin po sa DMFB. At naniniwala rin tayo na ang tunay na lakas ng isang unit ay hindi lamang masusukat sa kagamitan kundi sa dedikasyon, kakayahan at malasakit ng mga taong kailangan po talaga natin yung mataas na moral ng ating kapulisan para maayos po ang kanilang pagtatrabaho. Nag-isisimula po ito sa maayos na leadership at tamang paggabay
sa ating mga tauhan. Bilang kanilang force commander, pinapanatili po natin ito sa pamamagitan ng mentoring, maayos na supervision, regular monitoring po sa kanilang mga deployment, at pagbisita po kahit nasaan po sila nakadeploy, pinipilit po natin na puntahan at tanungin kung anong mga pangangailangan po nila para maipakita ang pagmamalasakit sa kanila sa lahat ng mga deployment po. At binibigyan din po natin sila ng kaukulang award kapag nakakapaggawa po sila ng maayos na trabaho at serbisyo. At nire-recommenda rin po natin sa mataas na kapulungan po natin yung mga awards po nila para hindi po nakakalimutan yung mga bagay na ginagawa nila ng maayos sa deployment po nila at sa pagkikipagtulungan po nila sa komunidad po natin para maging maayos po ang kanilang serbisyo sa araw-araw sa lahat ng oras at panahon. Bukod pa rito, kanila ring tinututukan ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng mga aktibong taga-suporta ng pulisya para sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng publiko. Napakahalaga po talaga ang coordination sa law enforcement operation. Dito po sa atin, sa DMFB, tuloy-tuloy po tayo nagkikipag-ugnayan sa iba-ibang unit, sa BNP, sa local government units, at iba-ibang agencies ng ating pong gobyerno sa lahat ng mga aktibidad or operation na kinakandak po natin. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga local police units para maging maayos ang deployment po natin. Minsan at kalimitan, humihingi po ng dagdag personnel ang ating mga city police stations para ma-augment o madagdagan ang kanilang mga police sa kanilang lugar, lalong-lalo na po kung may mga deployment silang malakihan. At ito po ay ginagawa natin sa isang maayos na pakikipagkoordinasyon para makita rin po natin ano pa po ang kailangan nating i-provide or ipadala, hindi lang po personnel, equipment, at iba-ibang logistical po na kailangan po para maisama sa mga deployment po ng ating District Mobile Force Battalion sa iba-ibang city police stations na nangangailangan po ng ating serbisyo or augmentation po. Maliban dyan, hindi rin natatali ang pagbibigay ng serbisyong mabilis ng miyembro ng District Mobile Force Battalion sa pagpapadala lamang ng karagdagang tauhan at puwersa sa mga nagsasagawa ng mga kilos protesta, kundi anya, sila rin ay patuloy na nagbibigay at nagpapanatili ng seguridad sa ating mga banyagang delegado sa mga embahadang mismong nasasakupan ng Southern Police District. Patuloy natin tinutugunan ng banda ng kriminalidad at iba pang security concerns dito sa ating pong area sa pakikipag-ugnayan po natin sa mga local police units po natin, sa city police stations ng Southern Police District at sa pamamagitan po ng intensified police operations po natin, yung mga police visibility and tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan din natin sa community natin. Marami din po tayong mga deployment para maiwasan po itong mga insidente. Ito po yung bilanggit ko po kanina, yung mga mobile patrol operations po natin, mga police visibility po. Pinatiyak natin na maayos ang deployment ng personnel upang panatili natin ang kaayusan, na iwasan ang anumang kaguluhan at masiguro ang kaligtasan ng publiko habang pinapanatili po ang respeto sa karapatan ng bawat mamamayan. Maliban sa mga operasyong iyan, hindi rin magpapahuli ang hanay ng District Mobile Force Battalion sa pag-aksyong mabilis sa oras ng kalamidad o sakuna, anya. Bukod dito, aktibo rin ang District Mobile Force Battalion sa disaster response operations, gaya ng rescue and evacuation assistance, humanitarian support tuwing may kalamidad, at naniniwala tayo na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi lamang masusukat sa operasyon laban sa kriminalidad,
kung hindi maging sa pagtulong sa mamamayan sa panahon ng pangangailangan. Tunay na ang solidong suporta, pagtutulungan at pagkakaisa sa pagitan ng mamamayan at ng hanay ng pulisya ang susi sa katiwasayan ng isang bayan. Kaya naman bilang panghuli, ito ang iniwang panawagan at mensahe ni Police Colonel Rique C. Sumalde, ang Force Commander ng District Mobile Force Battalion, para sa kanyang nasasakupan. Sa atin pong mga kababayan, sa mga manonood ng Police at Your Service at sa patuloy na sumusubaybay sa lahat ng aktibidad ng Philippine National Police, patuloy po naming hinihikayat ang inyong kooperasyon at pagkikipagtulungan sa ating kapulisan para mapanatili po natin ang kapayapaan at kaayusan. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang responsibilidad ng PNP, kung hindi ng buong komunidad. Makakaasa po kayo na ang District Mobile Force Battalion ng Southern Police District ay patuloy na magsisilbi ng may integridad, disiplina, malasakit at dedikasyon para sa kapakanan at kaligtasan ng ating sambayanan. Ito po si Police Colonel Ricky C. Sumalde dito po sa District Mobile Force Battalion ng Southern Police District para sa Police at Your Service. Mula sa pamunuan ng Police at Your Service Team, isang pagpupugay sa buong kapulisan na walang patid sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin na mapanatili ang katiwasayan at seguridad ng ating bansa para sa bagong Pilipinas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga mahal naming mga kasambahay, marami pong salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa inyong pambansang pulisya. Sa paggabay ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. At sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., kami po ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, Acting Chief Information and Communication Development Division ng Police Community Affairs and Development Group. Ako naman po ang inyong tagapag-ugnay, Police Colonel Haron Sipagador, Chief Administrative Resource Management Division, Police Community Affairs and Development Group. Patuloy po nating suportahan ang inyong PNP at ating pamahalaan tungo sa ganap na kaayusan at kaunlaran ng ating inang bayan. Kayo po, mga mahal naming kasangbahay, ang aming inspirasyon. Kami po ang inyong Police at Your Service. Dahil kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Salamat sa Diyos, mabuhay ang pambansang pulisya at mabuhay ang ating bayang Pilipinas. .8 magnitude na lindol ang sumalubong sa unang araw ng pasukan sa Mindanao Region. Gaano nga ba kalawak ang iniwang pinsala ng malakas na lindol? Labas na! Labas na! Tao! Tao! Sa pagsalubong sa umaga, simulan ang araw sa pagtutok sa mga balitang totoo, komprehensibo at mapagkakatiwalaan. Tampok ang maiinit na headlines at mahahalagang pangyayari sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama ang mapagkakatiwalaang mga tagapagbalita ng UNTV News and Rescue. Sherwin Colobong, Bernard Dadis, at Ani Rantoy. Tumutok sa Hataw Balita ngayon. Lunes hanggang Biyernes mula alas 4:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.
dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa bayan ring mapapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. We are the PNP Lady Firefighters. Catch us in the UBL Season 4. Hashtag Green Sports, Green for Charity. Firefighters! All things in the universe have an end. Proofs of this include the stars that die and turn into black holes, the disappearing rings of Saturn, and the declining state of our planet. This scientific fact was written in the Holy Scriptures long before it was discovered by modern technology. It was stated in Psalms chapter 102, verses 25 to 26. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Laguna, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa San Pedro, ang Barangay Calindola, GSIS, Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente, Riverside at United Bayanihan. Sa Binyan, ang Barangay Binyan, Malamig at San Francisco. Barangay Santo Domingo sa Santa Rosa, Barangay Casile sa Cabuyao at Barangay Canlubang sa Calamba. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. If you have found honey, eat only enough for you, lest you have your fill of it and vomit it. This precautionary advice was written in Proverbs chapter 25 verse 16, years before researchers found out that too much honey can cause nausea and vomiting. According to the American Heart Association, intake of honey should be moderate. They recommended that one should not get more than 100 to 150 calories a day from added sugars. That is equal to only 2 to 3 tablespoons of honey. Learn more about honey from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault sa mga nakatira sa Bulacan at Cavite? Ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa probinsya ng Bulacan, ang Barangay San Isidro, Ciudad Real at San Roque sa San Jose del Monte. Sa Norsagaray, ang Barangay San Lorenzo. Sa Doña Remedios Trinidad, ang Kamatsin, Kabayunan, Sapang Bulak, Bayabas, Kamatchile at Pulong Sampaloc. Sa probinsya ng Cavite, Barangay San Jose sa General Mariano Alvarez. Sa Carmona, ang Bangkal, Kabilang Baybay, Lantik at Mabuhay. Barangay Carmen at Inchican sa Silang. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. The fingerprint is primarily used to identify people. In fact,
It has a significant role in solving crimes. Francis Galton, an English scientist, found out that no sets of fingerprints are the same. Did you know that the idea of fingerprints was already in the Bible thousands of years ago? According to Job chapter 37 verse 7, He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Fingerprints are God's marks on human hands. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Sama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Laguna, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa San Pedro, ang Barangay Calindola, GSIS, Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente, Riverside at United Bayanihan. Sa Binyan, ang Barangay Binyan, Malamig at San Francisco. Barangay Santo Domingo sa Santa Rosa, Barangay Casile sa Cabuyao at Barangay Canlubang sa Calamba. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Did you know that God commanded the Israelites to circumcise the babies on their 8th day? It is written in Genesis chapter 17 verse 12, "And he that is 8 days old shall be circumcised among you. Every man-child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed." Thousands of years later, medical professionals discovered that the blood-clotting elements, vitamin K and prothrombin, are on an adequate level on the 8th day of life. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. 7.8 magnitude na lindol ang sumalubong sa unang araw ng pasukan sa Mindanao Region. Gaano nga ba kalawak ang iniwang pinsala ng malakas na lindol? Labas na! Labas na! Tao! Tao! Pinahihirapan ka ba ng tigyawat na hindi nawawala? Irregular ba ang iyong regla o bigla ka na lang tumaba? At hirap ka bang magbuntis kahit nasa tamang edad ka? Posibleng sintomas ito ng Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS na dating tinatawag na PCOS. Alamin ang latest information at treatment options para sa kondisyong ito mula sa isang eksperto. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo alas 9 ng umaga dito lang sa UNTV. Hello ka-KMC! Mas masaya ba kapag lahat ng bagay ay para sa'yo lang? O mas masaya kapag marunong tayong magbahagi? Samahan niyo ako sa isang buong kwento, masayang awitan, at mga aral na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya't makinig at sumagot at sabay-sabay tayong matuto. Abangan ang KMC Show ngayong linggo alas 11 ng umaga dito lang sa UNTV.